Narito ang tampok na kasaysayan ni Florinda. Bukang liwayway sa ilalim ng sikat ng araw. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Narito na ako kay na Florinda. Mabuti, walang marami naglalamay. Siguro dahil umaga na. Ayun ang burol ni Mang Jose. Oh, kawawa naman siya. Oh, ayun si BFF. Lalapitan ko na. Florinda? Celine. Wala lang. Itay ko. Nakikiramay ako. Salamat. Kaya ako pala siya napanaginipan. Dahil nagpapaalam na siya sa akin. Oo nga, no. Yung pala ibig sabihin ng panaginip mo. Wala na ang tatay mo. Si Nanay Betty nga pala. Ayun, pinagpahinga ko muna sa kwarto. Ilang araw na siya walang tulog. Ang kuya mo, dadating ba siya? Yun ang isa pang malungkot eh. May sakit yan si kuya. Kaya hindi siya makakarating. Kami na lang ni Inay. Mag-aasikaso ng lahat. Huwag ka na umiyak. Tanggapin mo na lang na maluwag sa dibdib mo na wala nang yung tatay. Siguro, talagang hanggang dito na lang ang kanyang buhay. Inay, dinala ko na po dito sa kwarto ninyo ang pagkain niyo. Wala akong ganang kumain, anak. Kailangan pilitin niyo pong kumain. Kahit konti. Para wag po kayong magkasakit. Florinda, napakabait ng tatay mo. Bakit siya pa? Alam ko, nasaktan po kayo sa pagpanaw ni Itay. Nag-iisa na ako ngayon. Hindi po. Hindi po kayo nag-iisa. Narito po ko. Makakasama ninyo palagi. Hindi ko kayo iiwan. Nay, dumating po si Celine kanina. Ang matalik mong kaibigan na pamangkin ni Mama Marga? Opo. Nagbigay po siya ng malaking halaga. Tulong daw po nila sa atin. Salamat. Hindi tayo nakakalimutan ni Mama Marga. Talagang kailangan natin yun. Dahil sa pagkakasakit ng iyong ama, nagkaroon tayo ng maraming utang. Ay, tita. Yes, tita. Nandito na ako kahapon pa. Oh, kumusta naman sila dyan? Si Betty? Okay naman po si Florinda. Kaya naman niya eh. Kay Nanay Betty po siya nag-aalala. Kasi madalas, walang ganang kumain si Nanay Betty. Sobra po siyang nasaktan sa pagkamatay ni Tatay Jose. Hindi nakapagtataka. Pareho silang mabait at responsable. At mahal nila ang isa't isa. Kaya naman, naging matamis ang kanilang pagsasama. Kahit na nga mahirap lang sila. Ang dami niyo rin palang alam tungkol sa kanila, ha? Parang sina Mami at Daddy. Oh yes, Iha.
nagtatrabaho sa amin. At dahil din sa amin, kaya nagkakilala sina Betty at Jose. Ganun po pala. Oo, Iha. Oy, ikaw nang bahalang tumulong sa kanila, ha? At kung may iba pang kailangan, just let me know. Oh, yes po. Mag-iingat ka din dyan. Ayoko magkasakit ka. Opo. At huwag kang magpapaligaw sa mga taga-riyan. Si tita talaga. Pati yun naisip niyo pa? Ay, natural. Dahil kahit probinsya yan, at may lamayan dyan, I'm sure, napapansin pa rin ng mga kabinataan dyan ang beauty mo. Alam mo naman, like your parents, mataas din ang pangarap mong lalaki para sa'yo. At hindi isang probinsyano lang. I know. At saka tita, ayoko din naman ng probinsyano. Nabalitaan ko nangyari sa tatay mo, Florinda. Kaya tinawagan kita. Nag-aalala ako sa iyo. Salamat sa pag-aalala, Emil. Okay naman ako. Kahit na nga, sobrang lungkot namin ni Inay. Pasensya ka na nga pala kung sa iba mo pa nalaman ang nangyari kay Itay. Hindi kita agad natawagan. Kami lang kasi ni Inay ang nag-aasikaso ng lahat dito. Bakit? Hindi ba dumating ang kuya mo at pamilya niya? Nasa Davao si Kuya. May sakit din siya. Nag-aalala nga rin ako sa kanya eh. Ganun ba? Sana nandyan ako para matulungan kita. Pero ilang buwan pa bago ako makauwi. Nauunawaan ko naman ang sitwasyon mo, Emil. Mag-iingat ka na lang lagi dyan, ha? At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ikaw rin. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Hintayin mo ang pag-uwi ko. Balikan natin ang kasaysayan ni Florinda. Bukang liwayway sa ilalim ng sikat ng araw. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ay, hilo na naman ako. Hindi na naman ako makakasabay kina Florinda sa almusal. Ay, si Florinda. Celine, halika na. Almusal na tayo. Ano? Pwedeng mamaya na lang ako. Ang sakit kasi ng ulo ko eh. Oh, masakit na naman ang ulo mo. Pasensya na ha. Kung nahihirapan kang matulog dito sa amin. Ano ka ba? Wala ka namang dapat ihingi ng pasensya. Makakapag-adjust naman ako. Sige na. Kumain na kayo ni Nanay Betty. Mamaya na lang ako kakain kapag wala na yung sakit ng ulo ko. Oh, siya, sige. Matulog ka na lang ulit. Okay. Salamat. Naniwala uli sa akin si BFF. Paano ko kaya sasabihin sa kanyang kalagayan ko? Ganong may problema din siya. Paano kaya? Bakit ganon? Mula nang makita ko sa tulay ang sili na yan, lagi ko na lang siyang naaalala. Para bang kinasasabikan ko ang pagtawag niya sa akin. Kailan kaya niya ako tatawagan? Sana pala, hilingi ko na lang yung cellphone number niya para natawagan ko siya. Kung magpunta kaya ako dun sa tulay na kinakitaan ko sa kanya, baka makita ko siya dun. No? Hindi nga pala pwede mangyari yun.
dahil inihatid ko siya sa terminal ng bus papuntang Quezon. Ano ba itong nangyayari sa akin? Nanay Betty, Celine, ikaw pala. umiiyak na naman po kayo. Napakasakit kasi, Celine. Bukas ililibing na siya. Tuluyan ko nang hindi makikita si Jose. Lakasan niyo na lang po ang loob niyo. Napakabait ng asawa ko. Kahit minsan, hindi niya ako pinagbuhatan ng kabayan. Kaya naman kahit mahirap lang kami, ay naging maligaya ang aming pagsasama. Nung lumuwas ng Maynila si Florinda para sa scholarship na naipasa niya, nalungkot ako dahil kami na lang ng aking asawang naiwan. Pero si Jose, siya ang umaliw sa akin. Ngayon wala na siya. Iniwan niya na ako. Be strong. Tatagan niyo na lang po ang inyong loob. Nandiyan naman si Florinda. Hindi niya kayo pababayaan. Balikan natin ang kasaysayan ni Florinda. Bukang liwayway sa ilalim ng sikat ng araw. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Jose, ilang sandali na lang hindi na kita makikita pa. Napakasakit naman ito, asawa ko. Ang sakit. Wala na tayong magagawa. Kundi tanggapin na lang. Nawala na sa piling natin si Itay. Parang hindi ko kaya na. Kailangan ko ang tatay mo. Nanay Betty. Ah! Po. Jose! Inay! Inimatay si Nanay Betty! Diyos ko. Tulungan niyo naman po ang nanay ko. Pakiusap po. Huwag mo po siyang kunin. Napakasakit na po kasi ng pagpanaw ng tatay ko. Kung mawawala pa si inay, hindi ko na po alam kung makakaya ko pa. Para niyo na pong awa. Huwag niyo pong kunin si inay. May nag-text sa cellphone ko. Si Celine. Nagkamali na raw si inay. Celine, nagluto ako ng sinangag at bacon. Di ba paborito natin tong almusal sa dorm? Alam mo, nasarapan si inay sa amoy. Kaya yun, pinakain ko na. Tapos na nga siya eh. Halika na, tayo naman ang kumain. Florinda, kasi... Oh, kasi ano? Masakit na naman ba ang ulo mo? Ay nako, siguro dapat samahan na kita mamaya sa doktor para mapatingnan mo na yan. Para mabigyan ka ng tamang reseta. Hindi. Wag. Ayoko. Ayaw mo? Pero bakit? Celine, sabihin mo nga sa akin. Alam mo ba kung anong sakit mo? Best friend. Wala akong sakit.
Oh. Ngayon naman umiiyak ka. Ano ba talaga ang problema mo? Sabihin mo sa akin. Para naman matulungan kita. Buntis ako. At si James ang ama. Ano ang gagawin ni Florinda ngayong nalaman na niya ang kalagayan ni Celine? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Alan Ortega, at Chiquit del Carmen Amor bilang Florinda. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Mga ginintuang kasaysayan.